nila yung libro halimbawa ni Primitivo Mijares, nandun yun, no? Sinabi, saka maraming mga ulat na dyan nung araw yan sa akin galing. Marami ng ano yan, historical evidence dyan na di umano involved ang dating Pangulong Marcos Sr. no, sa pagbebenta ng mga ginto ng Bangko Sentral. So, ang gobyernong pinakahinabla, the most sued government in the history of the Philippines. Yung grupo ni Justice Antonio Carpio, hinabla din namin si Speaker Romualdez. Laka! Diba naman damos, hinabla ng P3PWD. Ala! Dahil yung representative namin, na ayon sa order ng Supreme Court, Nako! magpalit lang kami ng nominee. Hindi na ako. Ay ginawa naman namin, pinoclaim naman ng COMELEC at nag-oath sa isang RTC judge. Ayaw pa rin niyang paupuin. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga nilalabas na video. At huwag nyo kalimutan i-bell all para meron kayong notification na natatanggap every time na meron tayong upload. Ngayon, nako, eto nagkakalabasan na ang totoo. Heto na, pinagpapaliwanag na ang Kongreso. Anong sagot ni SG? SG. Oo. Anong sagot? Nako, talaga namang, sabi nga pag meron kayong tinatago, ang hirap aminin. 'Di ba? Dahil sinimulan nyo ang pagbira kay BP Sara, eto na pala nyo. Katakot-takot ngayon ang pagpapaliwanag na aabutin nyo. Hindi nyo alam saan nyo huhugutin ang sasagot nyo dito sa Korte Suprema. Ngayon, tignan natin ano ba ang pag-uusap dito? Alamin natin. Bistado na sila at paglipat ng pondo sa PhilHealth, naku po. Sinyalis, ready na ba ang mga taong bayan? Oo, lahat ng baho ay naglalabasan na. Meron nababalita, baka lumipad na yung iba. Baka lumipad na yung iba dahil merong nangyayaring hindi maganda. Ay, ibalita dito. Pero bago natin simulan ang ating talakayan at reaksyon, sa like, sa share, samahan mo na subscribe at bell all mo para lagi kayong updated sa ating mga video. Eto na, pasok! Kahit gaano pa kagaling ang isang abogado, hindi siya mananalo kapag lumabas ang totoo. Yun. Mukhang marami pa rin ang hindi makaget over sa naging controversial audio hearing at ang malaking revelasyon ng Supreme Court Associate Justice na si Amy Lazaro Javier kung saan dito ay isiniwalat sa publiko ang questionableng pagta-transfer ng bilyong pisong pondo ng PhilHealth para sa mga fully funded programs ng gobyerno. Ito ang shocking revelation na halos hindi raw makasagot ang Solicitor General na si Bernardo Guevara matapos ang tila mga ebidensyang isiniwalat sa korte patungkol sa mga illegal na pagta-transfer ng pondo para di umano'y pondohan ang mga fully funded na programa ng pamahalaan. Nagulat ang taong bayan sa bilyong pisong questionableng inalis sa PhilHealth, gayong hindi naman raw dapat ito nangyayari dahil ang perang ito ay para sa pangkalusugan ng mga Pilipino at hindi para sa infrastrukturang proyekto ng gobyerno. Sa nasabing oral argument na nangyari kahapon, tila hindi na nagpatumpik-tumpik pa at naglabas ng kanyang mga ebidensya ang Supreme Court Associate Justice na si Amy Lazaro Javier at dito'y pinatunayang illegal ang ginagawa ng ilang miyembro ng pamahalaan para lamang raw may transfer ang bilyong pisong pondo na hindi naman nakalaan para sa programang kanilang tinututukan. Nabanggit dito illegal. Sino-sino ba itong mga ito? SG! Parang mahirap hugutin ang mga pananalita. Paano kaya ito pag talagang nagkabukingan? Sino kaya ang mapupoint dito? Sino kaya ang babanggitin pangalan? Oo, tuloy. Panoorin
ang nakakabilib at pagsisiwalat ng Supreme Court Associate Justice na si Amy Lazaro Javier nang dito'y mabulatlat sa publiko ang ginagawang mali ng gobyerno. Ebidensyang inilabas sa Korte Suprema, sapat na nga raw bang basihan para kasuhan ang mga likong opisyalis ng Yan! pamahalaan na walang pakundangang ninalakawan ang pondo ng bayan. Sapat na yan. At mga taong bayan na ho ang nagsasabi at nagko-comment, kasuhan, kasuhan, panagutin ang dapat panagutin. Oo, tinumbok na si BP Sara, sila naman pala ang tunay na durobo ng bayan. Sino? Sino pa ang sinakaupo ngayon at yung mga alagad niyang lulong? Kasabwat yung mga, eto na. Sana lang tuloy-tuloy na ito. At pag nilabas din yung katotohanan, at lumabas ang katotohanan, oo, sana arestuhin agad at panagutin. Tuloy. Panoorin ang full video. According to the DOF, the funds to be remitted to the National Treasury will finance urgent national projects. No. In Annex A of your compliance, dated November 8, 2024, pages 1 to 4, the OSG enumerated some of these projects, including routine maintenance of national roads, the Panay-Guimaras-Negros Island bridges, or the PGN Bridges project, and payment of right-of-way. These are all construction projects, Mr. Solicitor General, correct? Ako. Not all of them, Your Honor. All Some right. of them pertain to health projects. No, I'm talking about the routine maintenance of national roads, the PGN Bridges project, and payment of right-of-way, correct? In a sense, they are Yes, they routinary, are. ordinary expenses. They Of they expenditures. pertain to construction projects of the government, correct? Infrastructure. Yes. You can call it that, infrastructure projects. All right. With respect to the PGN Bridges project, per DBM's budget of expenditures and source of financing FY 2024 report, the PGN Bridges project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus. Laki, no? Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Yes. So while we Funding a project that is already fully funded under the category of unprogrammed funds. I Huh? didn't quite get the Programs. question, Yes. Your Honor. Pardon. Hindi mo talaga makukuha ang tanong kapag hindi mo iniintindi. Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Tuloy. Me. Yes. Export-Import Bank of Korea has loaned the Philippines 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, I think one consideration by the Congress in doing so is a determination of when a project is already implementable. So if a project that has already been identified and sufficiently funded is considered to be non-implementable for the given fiscal year, then I think it is the decision of the Congress in the exercise of its policy or wisdom, so to speak, to move it to the unprogrammed appropriations in the meantime. Yes. All right. So, has the government moved this amount to the unprogrammed funds of the government? There are so... This sorry, Your Honor. Export-Import Bank of Korea loan, has the government moved it to unprogrammed funds? We will have to check on Yes, that, whether please that check on that. yes, whether that has been actually transferred only or removed altogether. Yes. Because there were certain removals made by the Congress
in the proposed infrastructure or other projects How of the can the government. government have removed this when it is a loan specifically for that purpose? It is something that can be deferred, Your Honor, even Yes, if it's what is the funded. reason for deferring it? Your Honor, I cannot speculate on the Correct. reasons of the I go now, congressman. yes, to my next question. Has the government spent even a single centavo from that loan, considering that the project has not even started? Well, there is nothing to spend for if the project has not even started, Your So Honor. where is the money? The money went presumably to the National Treasury for the purpose of using it for projects and programs under the unprogrammed So we have appropriations. unused funds for the project, and yet we still got money from PhilHealth to supplement this fund that has been unused for years. And what Ipin nyo mga kasama bistado. Diba? Buti na lang, ang magaling yung Associate Justice na si Miss Amy Lazaro Javier. Duloy mo, Supreme Court, eto na. Nakikitaan na sila ng mga pandodorobo. Itong grupo ng mga lumustay. Ibang klase talaga, no? Whew! Buti na lang, magaling na ngayon. At merong boses ngayon itong si Miss Amy Lazaro Javier. Good job, ma'am. Ilabas natin ang katotohanan. Ito kasing mga dorobo na ito, akala nila, hindi lalabas ang katotohanan. Ito na nga, parang unti-unti na lumalabas yung hula. Hula ng babae na ang susunod na presidente ay babae. Matatapos kaya ang termino ng lalaki? O may mai-impeach na, may mai-impeach na bakulaw o lulong? Yan. Ang mga dapat nating malaman. Subaybayan natin yan mga kasama. Ito pa, magandang balita ito. Gusto ko hima-himayin sa ating mga kasama. Ito yun nga pinagsasalita Supreme Court pinasasagot ang House of Representatives, House Secretariat at Senado sa petisyon ni BP Sara. Ayun na ata yung sagot na yun pero tingnan natin yung balita dito para mas maganda at malinaw. Dalawang petisyon ang inihain sa dalawa. Congress upang questionin ang legalidad na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, Sa impeachment to. Kita nyo? Pinasasagot. Ayun kaya ang title nito, kaya lilinawin natin. pinatasan na ng Supreme Court Anbag ang House of Representatives, si House Secretary General Reginald Velasco at ang Senado nasagutin sa loob ng 10 araw ang petisyon ng Vice Presidente na humihiling na ideklarang walang bisa ang reklamo dahil umano sa paglabag sa 1-year ban. Wala pang opisyal na pahayag ang Kamara at si Secretary General Velasco kaugnay nito. Ayan. Ay, nako. Woo! Wala na. Yung impeachment nyo, lusaw na naman yan. Ano isasagot nyo na meron ng pambutas sa inyo ang Supreme Court? Tuloy natin to. Vice President Duterte filed a petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order, or TRO, seeking to nullify the 4th impeachment complaint against her. The court required the House of Representatives, its Secretary General Reginald Velasco, and the Senate to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from notice. The action was they were going to study whether these cases should be consolidated or not. No TRO in the meantime. Lusaw na po ang impeachment para kay BP Sara. Paglipat ng pondo ng PhilHealth sa fully funded ng programa, kinwestiyon, ayun yung kanina. Pero mas maganda, aalamin natin yung mga bali-balita. Kaya kayo, mga kasama, lagi kong sinasabi sa inyo, pag ganito nakakakuha kayo ng mga informasyon, talagang ibaton nyo rin sa kamag-anak nyo, kakilala, i-share nyo. Kumbaga, dahil parang nakikitaan natin dito, medyo panalo na tayo dito doon pa lang sa petisyon, yung 2 petisyon na yun, panalo na tayo. Tapos, yung papaglabas ng mga ebidensya sa PhilHealth Fund, yung paglipat ng PhilHealth Fund sa National Treasury, nagkaroon ng, sabi ko sa inyo, simula na yan.
uusigin na at uusigin na ng Supreme Court kasi nakitaan na sila eh. Parang meron ng butas, pwede nang, nako, eto na, tuloy natin to. Sa oral arguments kahapon kaugnay sa mga petisyon na tutol sa paglipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth pabalik sa National Treasury, tinanong ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier si Solicitor General Minardo Guevara kung bakit inilipat ang unused funds ng PhilHealth para pondohan ang mga programa na mayroon ng nakalaang pondo o fully funded na. Partikular na binanggit ni Justice Lazaro Javier ang Panay Guimaras Negros o PGN Island Bridges Project na lumalabas na fully funded na anya sa pamamagitan ng isang loan mula sa South Korea. Sipin nyo ha, lumalabas na fully funded na. Nag-loan sila sa Korea. O, buti nakita nito ni Miss Ami. Galing talaga ni Miss Ami. Ang laki, ano? Korean amount to 174.49 billion plus is there's an urgency to transfer the PhilHealth fund when the project is already fully funded. So, fully funded na, ito pa, nag-transfer pa kayo. Bakit kailangan yung transfer? Hindi naman pala kailangan kasi may funded na. Huli na. Listado, ika nga. The PGN Bridges project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, this is a matter really. Ayan yung kanina ha. Dito tayo, magandang usapin to. Nasagot na yan doon sa unang slide natin Ito, sagot ni PCO's Yusek kay PARD. Ito'y balita Kaya alamin natin ng matiwasay at maayos kung ano yung mga balita dito sa DZAR. Alright? Ito. Na yung sinabi daw ni dating Pangulong Duterte na yung ginto, no? Kung hindi ako nakakamali, parang ganoon yung pagkakasabi. I'm paraphrasing the former president here. But I think what was said was that yung pagbebenta daw ng ginto was that may involvement si Pangulong Marcos Jr. No? Kung may involvement siya dun sa pagbebenta ng ginto. Hindi natin maiaalis yan, Admar. Kasi ginawa na yun ng tatay ni Marcos Jr. Tumpak! Ginawa na yun ng araw na kung saan na-involve yung dating Bangko Sentral ng Pilipinas, no? Yung central bank natin nung araw. Na-involve siya sa pagnanakaw nung tatay ni BBM. Ano na yan? Ito, documented na yan. Marami, hindi sa akin galing yan. Basahin nila yung libro halimbawa ni Primitivo Mijares. Nandun yun. No? Sinabi, saka maraming mga ulat na dyan nung araw yan sa akin galing. Marami ng historical evidence dyan na di umano involved ang dating Pangulong Marcos Sr. No, sa pagbebenta ng mga ginto ng Bangko Sentral. So, kumbaga, kung meron ng ganyang, unfortunately, meron ganyang legacy yung kanilang pamilya, hindi mo maihaalis ngayon na may pagdududa din. Hindi ba? Meron pagdududa. So, hindi mo maihaalis yun. Kaya, yung sinasabi nila na walang basihan yung statement ni Pangulong Duterte, ni FPRRD, I think yung basis ni dating Pangulong Duterte, historical yung naging basihan niya. Kung ano yung nangyari sa kasaysayan. First day pa lang sa job ni Yusek Claire Castro, sablay na agad Hindi ba? So I think she wasn't off to a good start, Admar, dun sa kanyang first day pa lang. At bardagulan na, kung bardagulan, yun yung nakita kong na nabasa ko kay Attorney Castro ngayon, sa palagay mo ba, yun ang gusto sa kanya ni Marcos Jr. na maging parang attack dog, kahol ng kahol. Hopefully, sana, kung nakikinig si Yusek Claire Castro, ma'am, with all due respect, sana masagot nyo rin po yan, makapag-invite po kayo sa inyong press conference ng mga talagang taga-Bangko Sentral, mga economists, para matulungan din po kayo na makapagbigay ng mas maayos na impormasyon sa ating mga kababayan. Dito tayo, Doc, baka merong mapala ng Pilipinas ba dito sa panibagong hakbang na ito ng Maharlika Investment Fund na lagi nating pinag-uusapan? Ito yata yung pinakauna ba na narinig mo na investment ng Maharlika Investment Corporation? Anong nakikita mo rito, Doc? Actually, pangalawa na to, Admar, kasi yung una, kung maalala mo, yung sa NGCP, di ba? So, sila ng mas malaking mas malaking amount yung invest nila doon. Parang itong investment ngayon sa makilala mining company incorporated or MMCI, ito ay maliit lang relative dun sa size ng fund, So I think it's 75 million. At ito ay parang tinatawag na bridge loan, Parang utang ito, At kung titingnan natin, yung project na ito, it involves yung gold and copper, kung hindi ako nagkakamali.
At may mga kontrobersya din to Admar itong company ito kasi nga yung mga indigenous groups dun sa lugar na kung saan magmimina they are against sa pag-ooperate nitong mine na ito. No? Kasi nga alam naman natin sa kaso ng mining, ang nagiging problema talaga dyan is yung pagkasira ng environment. Tama. Yun talaga ang pinaka-problema dyan. Kabilang din sa problem, Admar, yung mga lupain. Kasi yung mga lupain na pagmiminahan, nandyan yung mga lupain ng mga indigenous peoples. No? So kaya talagang yung mga IPs, sila yung unang-unang kumokontra dyan sa mga mining na yan kasi talagang sila yung matatamaan. Now, on part of the government, tandaan din natin na kapag ka nagkaroon ng mina, magkakaroon ng paglilinis dyan eventually, Admar, kasi di ba nasira yung environment. So kinakailangan mag-intervene ng gobyerno dyan para maisabalik, kumbaga maibalik yung dating kaayusan ng lugar, magtanim uli ng mga puno, malinis yung mga mine tailings, yung mga waste ng mga minahan. At hindi murang effort yan, Admar. Malaking gastos ang kinakailangan dyan. So ano ibig sabihin natin dito? Ibig sabihin, Admar, yung dapat nakikitain ng gobyerno mula dun sa mina, dapat yan at least kapareho nung sa anticipated na magiging gastos nila sa paglilinis nung minahan. No? Kaya isa yan sa mga concerns sa mina. No? Pero alam mo, Admar, if you dig deeper, itong may-ari pala ng MMCI, kasi merong foreign na counterpart to Kasi nga, alam naman natin yung mga foreign company under our current constitution, hindi sila pwede mag 100% na investment dyan. So kailangan merong Filipino partner. Yung Filipino partner niyan ay involved sa mga power plant din, Admar. In fact, yung Filipino owner, yung Filipino company, yung holding company na kumahawak dyan sa MMCI, sila yung unang-unang nakapagpatayo ng power plant under EPIRA noong early 2000. No? So malaking billion dollars yun yung worth nun, Admar, yung planta. Kasi magtayo ka ng power plant, very expensive. So ibig sabihin, itong may-ari ng minahan na ito, oligarko din. Hindi ba? So ibig sabihin, itong gobyerno nag-provide ng tulong sa isang oligarko para makapagsimulan yung project na yan, facilitate yung mining. Ang question ko dyan is, mayaman na yun Marami na silang access sa pondo, bakit kailangan pa ng tulong ng gobyerno? Hindi ba? So yun yung question ko dyan. Ikalawa is, bakit hindi mag-invest ang Maharlika sa mga maliliit na mga kooperatiba? Halimbawa, at napakaraming kooperatiba sa ating bansa na nangangailangan ng kapital. Kasi tandaan natin na yung pondo ng Maharlika galing yan sa Development Bank of the Philippines, galing yan sa Land Bank. Dapat yung pera na yan mapupunta sa mga farmers, hindi ba? Bakit hindi mag-invest ang Maharlika sa agrikultura? Hindi ba? Considering na nakita natin sa datos, di ba? Admar, ng mga nakarang interview mo sa akin, nakita natin na ang paglago ng sektor ng agrikultura ay halos zero. Hindi ba? May mga quarter na negative pa nga So bakit hindi mag-invest ang Maharlika sa agrikultura? Tandaan natin na ang Maharlika Fund is there to facilitate economic development sa ating bansa. Di ba? Isa yan sa mga goals ng Maharlika is for economic development. Dito tayo. Nakakatatso yung naganap dito sa pagbisita ni VP Sara Ibang klase ho. Basta sabi ko sa inyo, pag kayo ay nagsilbi ng maayos sa bayan, mamahalin kayo ng taong bayan. Pero pag kayo ay nanloloko at pinagnanasahan nyo ang kaba ng bayan, sigurado mamumurahin kayo ng taong bayan. Ito, nakakatouch sa tagpo, Malapiesta sa dami ng tao. Pumunta si VP Sara alamin natin kung ano ito. Talagang matatouch ka talaga sa dami ng tao. Ay, grabe, Talagang basta Duterte talaga. Simpleng-simple lang talaga si VP Sara. Talagang iba yung pagmamahal ng taong bayan Matanda, bata, hindi kagaya doon sa isa, dumaraan, hindi pinapansin. Ito, talagang sinusundan siya ng taong bayan. Tuloy natin to. Ito.
Si nanay, love na love si BP Sara, oh. Grabe ako, hiting beton og may lagi po. Grabe kayo. Nasa boss ba tayo? Nasa boss gamay. Punong-puno, ano? Napakasimple ng ating BP pero love na love siya ng ating mga kababayan. Tuloy natin yung yung kay tawag dito kay Robin, kay Chikadora. Mas maganda malaman natin ito eh. Kung ano yung nabulgar dito. Bulgar talaga. Is there excess reserve funds? Your Honor, if we are going by the definition of reserve fund under Section 11 of the Universal Health Care Act, and that reserve fund is determined by the actuarial computation. Yes, Mr. Solicitor General, I have no quarrel with that. My point is, was there excess funds in 2021 coming from the reserve funds of PhilHealth? Yes, the answer to that question Yes, is yes, Your and Honor. Section 11 tells PhilHealth what to do with the excess funds. Exactly, Your Honor. Doesn't it? Yes. No, Your Honor, there is no violation. Because that responsibility on the part of PhilHealth to make use of any excess over the reserve fund for the twin purposes of increasing benefit packages and reducing the contributions from the members is something that can be implemented within the period of 10 years. It's not something that has to be implemented immediately. So in other words, even if we have the special provision 1B, it does not mean that the obligations of PhilHealth to spend the excess over its reserve fund has been abandoned, because that is something that can be complied with at some future time. It's a 10-year period of Yes, implementation. and this is the sixth year. Yes, Your Honor. So you have not started with the programs yet. Because according to you, the excess funds may be devoted for other purposes. Because anyway, the timeline is 10 years. No, Your Honor, there is no inconsistency, because as we speak, PhilHealth has been increasing its benefit packages even before special provision 1B came into effect, and more so after that provision, special provision, was enacted as part of the unprogrammed appropriations. Yes, Mr. We have seen a slew of benefit increases over the past several months. Several months, not only. Several months only. But When PhilHealth is required to do it from the time it has been created under UHCA. That is very true, Your Honor, Yes. but this is a matter which is reserved to the Board of Directors of PhilHealth. Yes. This is a management A thing. management and a business judgment. But then, the judgment of PhilHealth to disperse its funds is limited by Section 11. That reserve funds, as it is named, is reserved and cannot be subject to the discretion of PhilHealth to be used for another purpose. We are referring, Your Honor, to the excess over the reserve fund. Yes, but the excess is also subject to the provision of Section 11. And Section 11 mentions the
purposes for which this excess should have been used. Yes, Your Honor. Let me discuss the second purpose, which is to reduce the contributions of the members. In our opinion, Your Honor, that is something that PhilHealth itself cannot do at the moment. There is no mechanism provided under the Universal Healthcare Act that would authorize the reduction at this time of the contributions from the members. Huli. Di ba? Huli na kayo. Huwag na kayong palusot. Ito bibigay ko sa inyo. Sino ito? Ano ang message niya? Ay pasok natin ha para mas maganda at malinaw. Mga kababayan, Yan. ito na yata ang gobyernong pinakahinabla. The most sued government in the history of the Philippines. Yung grupo ni Justice Antonio Carpio, hinabla din namin si Speaker Romualdez. Laka! Diba naman damo, sinabla ng P3PWD. Ala! Na yung representative namin, na ayon sa order ng Supreme Court, Nako. magpalit lang kami ng nominee. Hindi na ako. Ay ginawa naman namin, pinoclaim naman ng COMELEC at nag-oath sa isang RTC judge. Ayaw pa rin niyang paupuin. Ayaw man niyang bigyan ng oath, ceremonial oath dyan sa House of Reps. Kaya kami pumunta sa Korte Suprema at nagsumbong na, hindi kaya na ang constitutional yung internal rule na yan ng House na kahit na proclaim ka na, naka-oath ka na, hindi ka pa rin makaupo pag hindi ka nag-surrender oath dyan sa Speaker. Abay kung ganyan po pala. Pwede po pala ang Speaker, pwede niya mabito o mawalang bisa ang boto ng tao sa 391,075 votes namin. Hindi pa rin kami makaupo kahit may order na sa Korte Suprema. Ano yan? Anong klaseng Speaker yan? Talagang obvious na po yan, na yan ay paghihiganti. Itong mga Marcos ay mapaghiganti o vindictive. At itong si Speaker Romualdez ay kasama po dyan bilang pinsan niya. She is part of the Marcos dynasty. Kaya ganyan po. Nako. Sana naman ay dahil rule of law tayo, demokrasya tayo dapat, ay hindi sila ganyan. May isa pang nagabla sa kanila, yung aking mortal enemy na si Topacio. Inabla din sila sa ombudsman. Nako. Case. Patay na si Muro. Kasi wala na pong mapuntahan ng mga tao. Wala na po dahil ang hawak nila sa kapangyarihan ay hawak na sa leeg. Totoo Hindi naman. man tayo na martial law. Malapit na po tayo, parang ganun. Ito pa, meron pa silang House Committee sa House of Reps. Siyempre, utos din yan ng Speaker. Na lahat ng mga pro-Duterte na mga vloggers ay narco-vloggers daw. Kaya pinapatawag nila ngayon. At pag ayaw nila ng sagot, iko-contempt na naman nila at kanilang ipakukulong. Ano ba yan? Hindi po tayo ganyan. Demokrasya po tayo. Ayaw po natin ang sagot nila. Hindi po ibig sabihin na sila ay nagsisinungaling. Mag-aral naman po kayo dyan ng Stonewall versus Jokno. Hirap talaga ng buhay ngayon sa Pilipinas. Anong sinasabi ng iba? This is a failed democracy. A failed democracy. Yan hinabla na. Anak ng bugi nagkaalaman na mga kasama. Kaya lagi ko sasabihin niya, Team Suka. Wag sinusuka ha. Team Suka lang, sapat na. Yung PDP line, wag kayo magbabawa sa PDP line, siyam. At wag na ho kayo magdagdag, siyam lang talaga. Tapos na. Hanggang sa muli kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pauli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Bye-bye.